So, good morning po ulit sa lahat. Mag-start po tayo ng ating morning worship service. Hinihiling ko po lahat na tumayo at magbubukas kayo sa hymn number 7. Standing on the Promises. Verse, ready, sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Promises of God, my Savior, standing. I'm standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fade. When the holy storms of doubt and fear assail, by the living word of God prevail, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. On the promises of Christ the Lord, bound to live eternally by God's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God, standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Hingin natin si Brother Charles kung tayo sa panalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa tapos po namin gawain namin. So, yung mga napag-aralan po namin, is madami po namin sa pagpapaundan na aming Spirit. Nagabayin niyo po kami. Nagabayin niyo po kami sa muli po namin pagharap sa inyo, Panginoon, na may ang bawat salita na iyong pakapahayag. Madami namin sa pangaraw-araw ng buhay. Gabayin niyo po ang mga tagapagturo na siya pong papayag ng iyong salita. Kaya lang po nawa ang aming madakila. Bigyan niyo po ng kapayapaan ng bawat isa. Ingatan niyo po ang mga attendees namin na papunta pa lamang po. Ganun din po ang iba pa pong iglesia na nagsasagawa ng kanilang gawain na may katotohanan niyo lang po, Panginoon, ang kanilang naipagay. Gawarin niyo po kami sa aming makasalanan sa pagkukulang. Dala po ang aming hiling sa Panginoon Jesus. Isang awang pa po. Renda road.
30. Meron ba tayo? Number 30, meron din po tayo sa screen. On the first verse, ready, sing. And the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more. And the morning breaks eternal, bright and fair. When the single bird shall gather over on the other shore, and the roll is told up yonder, I'll be there. When the roll is told up yonder, I'll be there. When the roll is told up yonder, I'll be there. When the roll is told up yonder, when the roll is told up yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn's good setting sun. Let us tell of all His wondrous love and gain. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Okay po, magandang umaga po ulit sa lahat. Let's have this good to you. Announcement po natin. Tuloy-tuloy po ang ating prayer meeting tuwing Tuesday ng gabi ng 6:30 p.m. dito po sa ating church. Yung Bible study naman po natin sa Corville. Unfortunately, 2 weeks po tayong pahinga dahil unang linggo po ata ay maraming may sakit. So kahapon naman po, yung mga binabible studyhan po natin, may mga lakad sa school, at yung isa naman po ay pneumonia po, may nasa hospital. So pag-pray po natin yung pamilya ni Ate Angelica. Nawa sa darating pong Sabado, 3 p.m. ay maituloy natin yung Bible study sa lugar ng Corville. Okay na ba kayo sa tahanan niyo, bro? Magulo pa. Naantay po natin yung abiso ni Brother Charles na maibalik yung every Friday nating Bible study. Hopefully sa kanilang tahanan. Bina-Bible studyhan po natin doon ay ang kanyang pamilya. Okay, extension classes po natin simula po kahapon ng Sabado hanggang sa pagtapos ng buwan ng October. Makakancel po muna ang ating extension class. Yung reason po nito, kung yung lugar po ng clubhouse namin sa village, ginagamit po ngayon ng homeowners bilang lugar ng bazaar kada Sabado. Pero hanggang October lang naman po. So after ng October natin ay babalik na po ulit yung ating extension classes.
pag-pray lang po natin na dumami ulit yung mga bata. Kasi yung pattern na nakikita namin, tuwing may bazaar, yung unang Sabado, ang konti ulit ng mga bata, 4-5 lang. Pero, bago po kasi nagkaroon ng bazaar, umaabot na kami doon lakpas 20 sa mga bata. So, sana ganun pa rin yung daming batang bumalik pagkatapos ng bazaar. Ayun po, pag-pray natin yung pamilya nila Kisha, yung mga Sunday schooler natin. Supposedly, doon dapat yung ating Bible study kada Sabado. Pero ibabalik po muna natin sa pamilya at kapitbahay nila Ate Archie. Kay Nanay Vilma naman. Si Nanay Vilma, pag-pray din po natin si Nanay Vilma. Siya po yung byuda na kasama natin dito kada linggo. Hopefully, makapag-start din kami mag-asawa doon ng Bible study. Dati na pong umaattend yung kanyang anak sa isang Christian denomination, although hindi namin alam kung ano. May mga pinagdadaanan lang po yung pamilya nila. Nawa gamitin ng Panginoon yun para ibalik sila sa pananampalataya. Kung next Sunday, magtutuloy-tuloy po si Nanay Vilma, kakausapin ko na rin po si Pastor Hurst ng Metroview Baptist Church na officially dito na umaattend sa atin si Nanay Vilma. Po, may nakalimutan pa ba? Birthday natin, celebrant si Franco at si Candy. Anniversary nila Lolo Mac ngayong October din. Mamaya po ay may konting handaan tayo. Okay po. Kung wala na pong announcement, ay tinatawag ko na po ang ating tagapagturo sa umagang ito. Galing po siya sa yung church din po na pinanggalingan ng pastor sa Sola Gratia Baptist Church. So tawagin po natin si Brother Ramon de Vera Jr. Amen. Amen. Okay, ito. Good morning po sa bawat isa sa atin. Isang privilege na ma-invite dito sa Blessed Grace. Alam niyo po, kasama kayo lagi sa aming mga prayers. Dahil kayo ay minamahal namin. Kasi din ibang mga iglesia, kasama po. Aming mga leaders at pastors. At ngayong umaga po, actually, itong preaching na mapapakinggan nyo ay parte ng series namin sa Santola. Ito yung pinakauna actually. Pinaka-first to. Sige, basahin natin siya ngayon sa Genesis chapter 32. Tayo po muna ito ngayong lahat. Okay, at babasahin natin to sa King James Version, Genesis chapter 32. Bilang Genesis chapter 32 hanggang 28. Medyo mahaba po ito dahil ito yung buong kwento, no? Nung kay Jacob, nung siya ay nakipagkasundo kay sa kanyang kapatid, no? Si Esau. So, basahin natin sa verse 32. Okay, sabi dyan, sa King James Version ito, no? So, and Jacob went on his way, and the angels of the God met him, and when Jacob saw them, he said, This is God's host. And he called the name of that place Mahanaim. And Jacob sent messengers before him to Esau, his brother, and to the land of Seir, the country of Edom. And he commanded them, saying, Thus shall ye speak unto my lord Esau, thy servant Jacob said, Thus I have sojourned with Laban, and stayed there until now. I have oxen and asses, flocks, and men servants, women servants, and I have sent to tell my Lord that I may find place in thy sight. Verse 6, And the messengers returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and 400 men with him. And then Jacob, greatly afraid and distressed, he divided the people that was with him, and the flocks, and the herds, and the camels, into 2 bands. And said, If Esau come to one company, and smite it, then the other company which is left shall escape. Verse 9, And Jacob said, O God of my father Abraham,
and God of my father Isaac, the Lord which says unto me, Return unto thy country and to thy kindred, and I will deal well with thee. I am not worthy of the least of all the mercies and all of the truth which thou hast shewed unto thy servant. For with my staff I pass over this Jordan, and now I am become 2 bands. Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, lest he will come and smite me, and the mother with the children. Verse 12. And thou saidst, I will surely do thee good, and make thy seed as the sand of the sea, which cannot be numbered for multitude. And he lodged there that same night, and took of that which came to his hand a present for his Esau, his brother, 200 she-goats, 20 he-goats, 200 ewes, and 20 rams, 30 mule camels with their colts, 40 kine, and 10 bulls, 20 she-asses, and 10 foals. And he delivered them into the hands of his servant, every drove by themselves, and said unto his servants, Pass over before me, and put a space betwixt drove and drove. Verse 17, and he commanded the foremost, saying, When Esau my brother meted thee and asked thee, saying, Whose art thou, and whither goest thou, and whose are these before thee? Then thou shalt say, They be thy servant Jacob. It is a present sent unto my lord Esau, and behold, also he is behind us. And so commanded he the second and the third, and all the followed the drove, saying, On this manner shall ye speak unto Esau when ye find him. Verse 20, And say ye moreover, Behold, thy servant Jacob is behind us. For he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face. Peradventure he will accept of me. So when the present over before him, and himself lodged that night in the company, he rose up that night and took his 2 wives and his 2 women servants and his 11 sons, and passed over the ford Jabbok. And he took them and sent them over the brook, and sent over that he had. Verse 24 and 25. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh. The hollow of Jacob's thigh was out of joint, and as he wrestled with him, he said, Let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. Verse 27, he said unto him, What is thy name? He said, Jacob. And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as prince hast thou power with God and with men, as prevailed. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mga banal, sa umaga po ito, nagpapasalamat po kami sa pribileyo na kami po isama-samang sasamba sa umaga nito. Salamat po, Ama, sa presensya ng bawat isang kapatid. Pagpalain niyo po ang aming preaching ngayong umaga. Buksan niyo po ang aming mga isipan at puso, Panginoon. Sa gayon, gamitin niyo po ito upang magkaroon ng pagbabago sa amin na paglagong spiritual. Ganun po, gabayan niyo po ang inyong pagturo ngayong umaga, Panginoon. Muli po, Ama, patawad sa aming mga kasalanan at upang sa aming dalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Tayo po ay makaupo na. So, medyo mahaba po yung ating binasa dyan. And ang pinaka-title natin sa ating text ay Unworthy Yet Loved. So dito, dahil series ito actually ng crossing of Jordan River, napaka-significant ng pagkocross ng mga Israelites pagdating dun sa Jordan River. So, ito yung isa sa una na sa series namin about siya sa crossing ng Jordan River. At under Joshua's leadership, yung mga Israelites, they cross the Jordan River to enter the Promised Land. Yan po, namamatay yung aking and dito makikita natin na yung river miraculously nag-stop ng flowing nung mga priests ay dinadala nila yung Ark of the Covenant. So, si Elijah naman, pag tinignan nyo yung nangyari dun kay Elijah dun sa Jordan River, in-strap niya ng cloak yung Jordan River,
at naka-cross ngayon sila sa kabilang side. So merong miracle na ginawa din si Elisha after nun. Ganon din yung ginawa niya. Yung ating Panginoon, binaptize din siya sa Jordan River by John the Baptist. At yung Jordan River, nag-serve din siya as place of protection and refuge sa several biblical figures na alam natin sa Bible, including yung mga prophets. Halimbawa na lang si Elijah, nung kinonfront niya si King Ahab, si Queen Jezebel gusto siyang patayin. Ang ginawa sa kanya ng Panginoon, in-instruct siya na siya ay pumunta sa Brook of Cherith, na kung saan east of Jordan River. Si David naman, yung hahabulin siya ni Absalom, dahil alam natin yung kwento ni David, tumawid din siya doon sa Jordan River, which signifies protection. Yung sons of the prophets, na kung saan they were building a new dwelling in the Jordan River, nawala yung axe, yung borrowed axe head doon sa water, at ang ginawa ni Elisha, pinalutang niya yung axe head na yun. So dito makikita natin yung presence and provision doon sa kanila. Si Naaman, kung kilala nyo siya, doon siya pinaglulog, di ba? Ni Prophet Elisha din. Doon nga ay gumaling din siya. Yung Jordan River, nag-serve siya ng napakaraming place, ng refuge, ng miraculous event, provision, or miraculous intervention. Sa ating historical narrative ngayong umaga, dito, si Jacob, nag-cross siya ng Jordan River dahil siya ay tumakas, sa kanila siya tumakas kay Esau. And later, after niya tumakas doon, ang sabi niya nga dito sa Genesis, ang dala niya lang dito sa verse 10 ay staff. Tumawid siya. Then after nun, pagbalik niya, dalawang kampo na sila, or dalawang company or party. So mamaya i-expound pa natin yung mga bagay na yun. So, dito, his crossing symbolized his humble beginnings. Yun yung isa sa makikita natin. And same about sa atin sa church ng Blessed Grace. Yung humble beginnings natin sa Santolan, dito sa church na ito. Makikita natin na yung isang Kristiyano, yung tinawag ng ating Panginoon, nagsimula sila actually sa humble beginning. Same dito kay Jacob. And God's abundant blessing upon after niyang bumalik at nakipagkasundo siya kay Esau. Dito rin natin makikita yung transition ng life ni Jacob. Naging Jacob siya, and then naging Israel. So, ito yung dapat natin tandaan ngayong umaga. Kung meron man tayong main point na dapat makita, ito yon. At tandaan nyo ito throughout sa ating sermon. Through God's steadfast love and faithfulness, we should understand that the most important progression is not material progression, but spiritual progression. Ang tatandaan natin na ang pinaka-importante progression na kung saan pwede o dapat asamin ng isang Kristiyano ay yung spiritual progression. At syempre, hindi mawawala doon yung steadfast love ng Diyos. Nandun yung faithfulness ng Diyos. Yun yung dapat nating maunawaan ngayong umaga. Ito ngayon yung problema. Maraming tao, they prioritize material success. Akala nila magbibring yun ng kasiyahan over sa relationship sa Diyos. Akala nila yung ultimate satisfaction sa profession, sa riches. Yet yung story ni Jacob dito, nagpapakita na yung pinaka-fulfilling na relationship is no other than in relationship with God. Amen. Yan yung pinaka-fulfilling at yan yung dapat asamin ng isang bawat sa Kristiyano. Every day, every Sunday na makikinig sila ng sermon, makita nila yung napakagandang relationship na pwede nilang ma-enjoy kung sila ay nasa ating Panginoon. So dito makikita nyo sa verse 1 and 2, bumalik si Jacob sa Canaan after years of serving Laban, and he encountered the angel of God, which makikita natin na nandun yung divine protection. Dito sa verse 32 to 1 verse 2, dito makikita nyo na yung angel of God na sinasabi dyan, pag binasa nyo, di ba, the angels of God met him. In reference din yan doon sa dream ni Jacob sa Bethel, doon sa Genesis 28 verse 12. At dito sa verse 2, pag tinignan nyo dyan yung God's host at yung place Manahem,
Alam nyo, dito nyo makikita sa verse 2 yung salitang this is God's camp or God's host. Parallel yan about doon sa 28 verse 17 na being the house of God. So kung titingnan nyo, anong gamit niya, no? Magkaiba kasi yung camp tsaka yung house. Yung camp kasi pwede mo siyang ilipat-lipat. Yung house nag-i-stay yan. So dito anong ginamit niya? This is God's camp, which is indicating na kung saan nung si Jacob ay nagta-travel patawid sa Jordan, sino yung kasama niya? Yung mga angels, yung God's camp. According sa mga theologians, itong camp na ito, pinapakita na ang kasama niya yung angels of God. Sila yung camp. Pwede rin, ang sabi iba, ng mga theologians, na yung hinati niya yung camp, yun yung two camps na sinasabi dyan. Pag tinignan niyo yung mananahim sa Greek niya, ang ibig sabihin ng mananahim sa verse 2, tingnan niyo po dyan, ay two camp. Okay? So, ano may mapapansin natin dito? Ito yung isa sa pinaka-reassuring na mararamdaman at unawa ng isang Kristiyano. Si Jacob, sinamahan siya ng Diyos sa kanyang journey. Amen. Alam niyo po yun, napaka-reassuring yun. He was with Jacob in his journey and same with us today. The God of the Bible is alive and we can have relationship with Him. Kasama niya yung Diyos. Aware siya that he must face his brother Esau, na kung saan anong ginawa niya, dinisid niya. At nagpadala siya dito ng messenger, di ba? Kung mababasa niyo sa verse 3 to 5. At nirefer niya nga si Esau as my Lord, my servant. Nagpaka-humble siya. And the messenger returned with alarming news. Ano yun? Sa verse 6, 400 yung kasama ni Esau na men. At usually, kapag pumunta kayo or binalikan nyo yung historical background nito, kapag nakakita ka ng 400 men na kasama na isang tao, nakikipagdigma ka or meron kang gagawing something doon na hindi maganda. Kaya natakot dito si Jacob. Ano ginawa niya sa 7 verse 8? He divided his people and possession into two camps, hoping na kung atakihin yung isa, ay merong mga kaligtas na isa. Yun yung ginawa ni Jacob. And his desperation, dito nyo makikita yung sa verse 9, anong sinabi dyan? O God of my father Abraham, God of my father Isaac, the Lord we said unto me, return to the country. So pinag-pray niya or nag-pray siya dito, in-acknowledge niya yung faithfulness ng Diyos kay Abraham, kay Isaac, at ganoon din yung promises dito kay Jacob. He humbly admits his unworthiness pagdating sa verse 10. Kaya ang sabi diyan, I am not worthy of the least of all mercies. Actually, yan yung main verse natin diyan. I am not worthy of the least of all the mercies and of all the truth which has shewed unto thy servant. Dito natin makikita yung humbleness, yung humility dito ni Jacob. And alam nyo ba, dito nyo palang mababasa sa verse 32 na tumawag siya sa Panginoon. Pag tinignan nyo maigi yung kwento, wala kayong makikita, napakayabang ni Jacob. Dito, yung character development niya, na-realize niya at nakita niya na hindi siya karapat-dapat sa lahat ng mercy na natanggap niya sa ating Panginoon. He humbly admits his unworthiness. So dito, this is shown how he reflect dung magkocross siya ng Jordan River. Na anong dala niya? Yung tungkod, yung staff. At ngayon, yung possession niya napakarami. Yun yung makikita. At hindi lang yun, kasama niya pa yung Panginoon doon. So first point natin, na makikita natin sa Genesis chapter 32 verse 9 to 10, is acknowledging God's faithfulness despite our unworthiness. Acknowledging God's faithfulness despite our unworthiness. Mababasa niyo yan sa 9 to 10 na binasa natin kanina. So again, anong meron sa 9 to 10? Stop yung gamit ni Jacob, and now I become two bands. I become two camps. At again, yung prayer ni Jacob for the first time, ngayon niya in-acknowledge. At dito, mababasa niyo sa verse 10, pag tinignan niyo dyan yung mercy dyan, yung worthy of the least, makikita niyo na yan yung steadfast love. Ano yung steadfast love? Ang ibig sabihin ng steadfast love, yung kesed, yung mercy
na sinasabi dyan ni Jacob sa verse 10. Alam niyo ba kung anong meron dyan? Yan yung love na kung saan, untranslatable love. Na kung saan, kumbaga sa waterfalls, kung igagawan mo siya ng equivalent word sa English word, hindi mo siya kayang ma-interpret or ma-translate sa isang word. Ganon siya. Kumbaga sa waterfalls, para kang sumasalok ng isang baso doon sa buhos ng waterfalls na napakarami. So dito, yung steadfast love na ito, yung kesed, pag tinignan niyo yung Greek word niyan, yung kesed or steadfast love, napakaraming untranslatable love yan. At ito yung love na kung saan kahit nagkasala ka, kukuhain ka ng ating Panginoon, itatayo ka niya uli. Kung ikaw ay nawawala, pupuntahan ka niya uli, hahanapin ka niya. And this love is merciful favor. Amen. Hindi mo siya matranslate. Hindi lang siya basta, alam niyo yung love na pilos, o kaya naman yung iba pang type of loves na kung saan ay inaaral natin sa Greek. Hindi mo siya matranslate ng ganun. Nakalagay sa kanya lahat na. The love is merciful favor. Not because we are good or obedient. And this is unmeritorious love. Hindi mo siya nakukuha dahil mahusay ka sa bagay na ito or better ka sa mga taong ito. Yun yung sinasabi sa verse 10 na I am not worthy of the least of all the kesed, the mercies. Hinahanap siya ng ating Panginoon. So napakaganda nito kasi sa totoo lang walang ano sa atin worthy sa pag-ibig ng Diyos na nakita ni Jacob. At dapat yun din yung ating makita. In Genesis 25, dito makikita natin na kung saan si Jacob, he took advantage dun sa gutom ni Esau, di ba? Kung maalala nyo. Sa verse 27, si Jacob, dinisip niya yung kanyang tatay na si Isaac, nagpretend siya na siya yung kapatid na si Esau, no? So in short, ang daming kasalanan talaga ni Jacob dito. Yun yung humble beginnings niya. Similar to Jacob, we are sinners and undeserving of God's mercy. Yung humility ni Jacob dito, mapapansin nyo, ulitin ko, he left with only a staff but returned with 2 camps. Yung favor na yon, binigay yun freely ng Diyos. Hindi dahil mapapabuti si Jacob. He has 2 camps, but what he can do with that in the face of adversity? 400 men with the possibility na patayin sila. Actually, hindi siya naghanap kagad dito ng mga lalaban. Sinong unang hinanap niya? Ni Diyos. Makikita natin yung development sa character ni Jacob. Yung pagkilos ng banal na spirito, ng spirit ng Diyos sa kanya na kung saan, unang hinanap niya, hindi yung mga taong kayang lumaban, kundi yung Diyos. Pinag-pray niya, nag-pray siya, nagpakumbaba siya. Anong dapat natin makita doon? His greatest possession, hindi yung 2 camps, but his relationship towards God. Amen. Mawala na yung 2 camps na yun, pero wag lang yung relationship natin sa Diyos. Amen. Mawala na yung ating ibang relationship sa ibang tao, wag lang yung relationship natin sa Diyos. So, when we are more happy with our material progression or our relationship than spiritual relationship with God, we are like this, katulad tayo na actually nung mga unwise servant. No, kung saan, walang riches, para tayong, hindi tayo matalino in short. So, kapag tayo ay mas masaya sa material progression, sa spiritual relation, dahil sa spiritual relationship sa Diyos, we are like servants who have no riches, and then, nakita tayo ng hari, inadapt tayo ng hari. Pero ang problema, after kang i-adapt ng hari, dito ka sa kingdom ko, ang ginawa mo, bumalik ka doon sa streets. Namuhay ka sa poverty instead sa presence ng isang hari ng Diyos, ng Father na tinuring kang anak. Ganon ang larawan ng isang Kristiyano na mas masaya sa material progression, sa personal relationship sa kung kasino pa man, than spiritual relationship with God. Pinagpalit nila itong mga bagay na ito na walang may papantay sa mundo. Ngayon,
kung tayo yung anak ng Diyos, meron tayong confidence to approach God. Wala katulad yung Diyos. I-acknowledge natin yung faithfulness ng ating Diyos. Now, we don't grow spiritually by earning God's favor. Tandaan natin yan. Hindi tayo lumalago spiritually dahil may ginagawa tayo sa church. Present tayo lagi sa church. Meron tayong ministry. Malaki yung tithes natin. We are praying and have Bible study and Bible reading. Hindi doon tayo lumalago, mga kapatid. Kahit gaano tayo kahusay mag-preach, magturo at kasipag sa ministry, hindi yun ang naging dahilan para lumago tayo. Amen. Now, ano yung dahilan? By recognizing His steadfast, unwavering love. Yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang nakita ni Jacob, I am not worthy. Remember, we are able to do the spiritual exercises because God enables us. Biyaya ng Panginoon yun. Sabi nga ng isang theologian, every good thing we do is just enabling power and mercy of God. Lahat ng ginagawa natin mabubuti, it is just enabling power na binibigay sa atin ng Diyos. I-acknowledge natin yung faithfulness ng ating Diyos sa ating buhay. And this will lead to humility, gratitude, and maturity. Again, we might not have a Jordan River, but we have similar experiences. The first time na maging Kristiyano tayo, the first time na magsimula kayo ng mag-organize sa church or magsimula kayo ng mission. Beginners, we don't know much about the character of God. Yung character natin, unpolished. But as we grow, we will recognize lahat ng mga paglago na yun, biyaya lang ng ating Panginoon. And growth come only, tandaan nyo, hindi lang po isang araw. Ang sanctification, growth, sanctification came only from years and years walking with God. Hindi siya one time. Every day siya binibuild mo. Every day siya ginagawa mo at pinipili mo or tinataas mo or pinipili mo yung spiritual things, yung relationship sa Diyos para ikaw ay lumago. So anong dapat natin gawin? Remember your crossing in Jordan River, katulad ni Jacob. Dapat natin i-recognize yung faithfulness ng Diyos sa ating buhay. Nasaan tayo ngayon? Hindi dahil yan sa kagalingan natin, kundi sa steadfast love, sa untranslatable love ng Diyos. Recognize the faithfulness of God in your life and the life of your family in the church from the past years. Tingnan nyo maigi. Napakabuti ng Diyos. Hindi tayo, bagamat mayroong mga pagsubok, pero nandun yung kamay ng Diyos, yung pag-ibig niya, at tayo ay na-uphold pa rin. Tandaan natin, God is truly trustworthy and faithful despite of our unworthiness. Walang worthy sa atin, and ang Diyos ay napaka-faithful sa ating buhay despite of that. So, yan yung ating first point, acknowledging God's faithfulness despite our unworthiness. Amen. Second point natin na makikita natin sa mga susunod na verses sa 11, sa 12. Wrestling with God leads to transformation. Dito sa 11 and 12, Jacob, fearing that his brother Esau might attack him and his family, nag-pray siya dito ng deliverance, and he was reminded of God of His promises to bless him and his descendants. Yan yung mababasa nyo sa 11 and 12. Makikita nyo yung promise dyan. So, basahin pa natin. Pagdating sa verse 13, para i-appease si Esau, anong ginawa ni Jacob? Nagpakita siya dito ng napakarami niyang she-goats, 20 he-goats. Yung livestock niya, in-instruct niya yung kanyang mga servant na i-deliver. Doon muna, unahin na i-deliver, ipakita kay Esau. Diba? So, and then after nyan, they separate in groups, hoping na sana ay lumambot yung puso ni Esau. Dahil alam natin na nung tumakas siya, gusto talaga siyang patayin dito ni Esau. And that night, pagdating sa verse 24, Jacob wrestles with a mysterious man, at alam natin, ito yung theophany, no? Pag binasa natin dito sa verse 24, nakipag-wrestle si Jacob dito,
At hindi siya tumigil hanggat hindi siya nakakuha ng blessing. Anong ginawa dito ng theophany? So, ang ginawa niya dito, hinawakan niya yung hip ni Jacob at na-dislocate yun. Hindi talaga siya makalaban. Actually, hindi talaga niya kaya talunin yun. Kaya lang, parang pinagbibigyan siya dito, so, tapos binigyan din siya ng injury, no? So, dito, hindi nag-let go dito si Jacob. Nakipag-wrestle siya dito sa ating Panginoon. And then, the man changes Jacob to, Israel. Which means that he wrestled with God. Makikita nyo sa verse 27 and 28 pag binasa nyo dyan. Sabi niyan, ano yung pangalan mo? He said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. Yun yung makikita natin dyan. And this passage shows Jacob's transformation. From fear and self-reliance, meron siyang fear, meron siyang sariling yabang, yung development niya, to faith and dependence on God. Saan niyo makikita yun? Doon yan, so nag-pray siya. Di wala kayong makikita ng ibang pagkakataon na nag-pray dyan si Jacob. Nandun yung development niya. In wrestling with Jacob, God appears in human form and deprives Jacob of his natural strength. Pero si Jacob hindi siya tumigil. And again, sabi nga natin kanina, ito nga yung theophany. Ito yung visible na manifestation or tangible manifestation of God. Kaya nakaya nang nakipag-wrestling siya dito. So similarly to us, we see Jacob struggle and he wrestled with the divine being. Anong point dito? Hindi madali yun. Again, pinagbigyan lang siya dito ng ating Panginoon. Pero in short, hindi siya tumigil. Buong magdamag to hanggang yung araw ay sumikat. Walang madali doon. Hindi niya pinamukha sa Diyos na dapat gawin mo tong covenant mo. Hindi. Meron siyang ginawa doon, nag-effort siya, hindi siya bumitaw hanggang sa i-bless siya dito ng Diyos. So anong point? Ang spiritual progression is not for slothful Christian. Hindi ito para sa mga tao na akala nila magiging okay ka kung wala ka namang effort na ibinibigay. Hindi ka nag-aaral, hindi ka nagba-Bible study, hindi ka umaattend kung saan pinipreach ang gospel at yung ating Sunday school. Ang spiritual progression, hindi siya para sa slothful Christian. We need to struggle. Kailangan natin mag-struggle. Kailangan natin magbigay ng effort with diligence in our study, in our life. If Israel struggles, if Jacob struggles, yung apostle nag-struggle sila, even Christ struggle. How much more us? Amen. Ito yung makikita natin. Even saints in the present time, those we acknowledge that are mature, yung sinasabi natin na, ang galing naman nito ni pastor na ganito, kabisado niya yung ganito. Nag-i-struggle po yan, hindi yan palaging ganado mag-aral. Hindi yan palaging ganado na i-appreciate yung mga word ng Diyos. Hindi yan laging motivated na pumunta sa church. May mga time pinangihinaan sila ng loob. But they struggle. Sa akin, personal experience ko, may mga time na ang hirap mag-aral. Napakahirap. Ang hirap. Minsan nga, kahit professional ka na, mapapahiya ka pag binabasa mo, parang hindi ko talaga maintindihan to. Tapos King James yung binabasa mo. Tapos hindi mo talaga maintindihan. In short, meron talagang struggle. Yung prayer, struggle. Ang hirap mag-pray minsan. Diba? Yung Bible reading, struggle siya. Yung pagbabasa. Sa pastor, bawal lang sa mga preacher, sa mga teacher, sa pastor, up to teach, bawal silang hindi magbasa. Kailangan nilang mag-aral. Kailangan nilang gawin yan dahil isa yan sa requirement. Sabi, tinuro nga kanina ni Pastor Estico, no? So, yun yung dapat nating makita doon. Now, tandaan natin, if we want to progress, we need to work out. Amen. We need to be persistent katulad ng nakita natin ni Jacob. Kaya nga yung second point ko, yung title, Wrestling with God leads to transformation. Bagamat nandun yung awa ng ating Panginoon, pero tandaan natin, if we want progress in our sanctification, in our spirituality, we need to work out and be persistent. We need to be diligent. And those who struggle and work more will surely see the faithfulness
and love of God in their lives. Makikita niyo po yung mga kapatid. Amen. Yung, kung gagawin nyo na kung saan unahin niyo yung ating Panginoon, makikita niyo yung faithfulness ng ating Panginoon sa buhay niyo. Brethren, that is better, far more better than anything na ma-achieve niyo po dito. Yung bagay na ito. Yung relationship, yung spiritual progress na ibibigay sa atin ng ating Panginoon kung tayo ay merong diligence. Amen. Now, 1 Corinthians 15 verse 10, but as we wrestle with God and work to improve ourselves, tandaan natin, all these things have only one goal. Bakit mo ginagawa yan? Meron kang goal. Ano yun? It is to behold God. Na makita natin yung Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God, which was with me. Makikita natin dito na yung pagli-labor ni Paul, ginagawa niya yun dahil alam niya na kung saan kinakailangan niya na ma-behold yung beauty ng Diyos, beauty of Christ. Yet, ang sabi niya, not I, but the grace of God na nasa akin. Apostle Paul knew that all things he did is nothing but grace of God. Ganun din kay Jacob. Biyaya lang ng ating Panginoon. Yung pangalan niya na Israel, binigay sa kanya ng ating Panginoon mula kay Jacob to Israel. It marks a spiritual turning point or new start sa buhay ni Jacob. Now, anong dapat natin in relationship sa present times natin? Wala naman na sa atin ditong pinapangalanan na ikaw, wala sa pangalan mo ganyan, papalitan natin. Alam niyo, may mga ganito pong churches. Yung uncle ko, nagpabaptize siya, pinangalanan siyang Azazel yata yun. Pinalitan siya ng pangalan after nang mabaptize. So, nalimutan ko kung anong denomination. But, hindi natin pinapractice yun. Pero anong point doon? Mula sa Jacob, naging Israel. Pinago ng Diyos yung identity ni Jacob. Siya ang nagbago, hindi si Jacob. Let God shape our identity. Do not let the world dictate your identity. Tandaan natin, we are Christians and this is our main profession. Kung sinasabi ng mundo na dapat natin unahin yung mga bagay nito, mali po yan. Unahin nyo yung kingdom of God, yung church of God, yung local church nyo, yung relationship natin sa Diyos, yun ang dapat nating unahin. Hindi yung identity natin dito. Iisa lang naman ang identity natin. Christian. Walang professional na ganito, hindi si doktor, si engineer, or kung sino mga ganitong bishop, or ano pa man. Tandaan natin, ang identity natin, Christianity. Huwag niyong hayaan i-dictate sa atin to ng ating mga traditions ng mundo. Now, how can we surrender our lives to God? Paano natin susurrender yung ating buhay? Kasi kung hanggang ngayon, ang tingin mo pa rin sa sarili mo ay ikaw pa rin yung may control dyan, hindi pa rin yung Diyos hindi mo pa rin nasusurrender sa Diyos yung buhay mo. How can we surrender our lives to God? Practical to, let not God be only an addition to your life. Huwag siyang maging addition. Bagkus, foundation. Merong isang kilalang sabi niya ang comment niya, pagdating sa politics, yung politics daw, yan ay applied ethics or morals. Kasi kung wala dyan yung morals, yung ethics, paano mo mapangalagaan ng tama yung tao? Sa pagtuturo, paano mo ituturing na tao, yung mga kasama mo, tinuturuan mo estudyante kung wala dun yung morality at wala din yung ethics na nanggaling sa Bible. In short dito, tandaan natin, huwag natin gawing palamuti lang yung Kristyanismo. Yan dapat yung malalim na pundasyon. Dapat yung ating Panginoon, yung pundasyon sa ating business, sa ating dealings, sa ating transactions, from Monday to Saturday, every day. Amen. Hindi siya palamuti. So, dapat yan yung, kapag hinukay ka, kumbaga, dapat yung pundasyon ito. Kung bakit mo sinasabi to at umaak ka ng ganyan sa trabaho mo, at paano ka makitungo, dahil ang pundasyon ng ating Panginoon, yung teachings ng ating Panginoon. So, what you build your life upon the foundation,
tandaan natin, is not going to be discovered in the times of happiness. Amen. Alam niyo po, totoo to. Kapag hanggat hindi dumadaon sa apoy yung isang Kristiyano, hindi makikita yung kung anong pundasyon niya talaga. Amen. Dadaan yan dyan. Our God is a refining fire. Amen. Now, hindi makikita yan pag in the times of prosperity, kasaganahan, maganda yung buhay natin. It is going to be discovered, yung foundation na yan, kapag yung iba't ibang challenges ay tinamaan tayo during our struggles, hardship. Ano yung nangyari sa kwento natin? Sa verse 9, makikita nyo, walang ibang tinawag si Jacob dito kundi yung Diyos. Nakita nyo yung pundasyon niya. Unti-unti, nakita natin, meron palang changes kay Jacob. Doon natin nakita, dahil natakot siya dito na papatayin siya dito ng kanyang kapatid dahil 400 yung nakita niyang mga men. So, same sa atin, matidiscover lang natin talaga at makikita ng tao yan, yung totoong faith natin kapag dumaan tayo sa matitinding struggles. Amen. Ang sabi nga ng isang apologist, namatay na ito, si Rabbi, pero medyo siya, ang sabi niya, kung gusto mong ma-encourage, pumunta ka dun sa mga tao na kung saan talagang sinubok ng panahon, ng oras, ng mga pagsubok yung buhay nila. At nananatili pa rin strong yung faith nila sa Diyos. Dahil dun makikita yung totoong Kristiyano. Tandaan natin, yung kalaban natin, roaring lion. Talagang gagawin niya lahat, mapabagsak lang tayo. We can sit here all day, we can pretend we have relationship with God, but when the storms in our lives struck us, it will reveal the same or the real foundation kung saan natin binuo or binild yung ating buhay. Amen. Now, all his future steps will remind him, tandaan natin dito kay Jacob, na nakadepende siya sa Diyos. Alam niyo po kung bakit ko nasabi yun? Ito, hindi ko actually ito dahil nabasa ko ito kay John MacArthur. Ang point of view sa verse 31, nung dinislocate ng ating Panginoon yung hip ni Jacob, ang sabi niya ni John MacArthur, kay Jacob, magre-remind yon yung dislocated hip niya na kada lakad niya, makikita niya na dependent siya sa divine grace. Amen. Lagi niya makikita na yung sakit ng paa niya, salamat Panginoon. Magre-remind sa kanya. And same with Apostle Paul. Hindi tinanggal ng Diyos yung nararamdaman niyang sakit kung ano pa mang hirap yun. Yung thorn in the flesh. Pero nakita niya yun na sapat yung faithfulness, yung grace at mercy ng Diyos sa kanya. At ganoon din tayo, maaaring dumanas tayo sa church ninyo. Hindi ko alam kung ano yung mga specific na pinagdadaanan nyo sa church ng Santolan or sa personal life nyo. Pero, yung mga hirap na pinagdaanan natin at na-reveal yung ating foundation na yun yung ating Panginoon, magre-remind yung mga sugat na yan at hirap na yan na kung saan yung mercy ng Diyos until now and right now, nasa atin pa rin. Now, if we build our foundation in God, ang kagandahan nito, ni-reverse ng ating Panginoon yung epekto. Yung struggles na yan, nagre-remind yan ng steadfast love ng Diyos at grace sa ating buhay. Nakita niyo po yun. Yung hirap na nararanasan natin, ni-reverse ng Diyos para i-remind tayo sa mercy niya. Now, sa ating, balikan natin yung ating second point. So again, ang second point natin, wrestling with God leads to transformation. Yan ang makikita natin dyan. Now, sa ating last point and third point, hindi kompleto ang spirituality or spiritual progression at spiritual maturity kung hindi tayo makikipag-reconcile sa iba. Na makikita natin sa Genesis chapter 32, verses 3 to 5, at ganoon din yung 20, pag binasa niyo yan. Nagkaayos sila dito ni Iso. Sobrang tagal nito. But I believe through God's provision and through God's providence, inalaw din ng ating Diyos na mag-reconcile sila. So, third point natin, reconciling with others is part of our spiritual growth.
Parte yan ng spiritual growth. There is no way a Christian will grow without possessing the character of God. Ano yun? Yung forgiveness. Forgiveness is the most identifying characteristic of Christ. Maraming instances na pwedeng merong gawing judgment yung ating Panginoon. Pero hindi. Inalaw niya yung forgiveness. Pinakita niya. Now, again, forgiveness is the most identifying characteristic of Christ and His followers. Anong hinahanap nila? Yung peace. Dito si Jacob, natakot siya kay Esau, and he tried to appease Esau with gifts. But, sa tingin niyo ba, dahil lang ba sa gifts yun? Hindi. God was working behind the scenes. Jacob can appeal to God's promises that he was the, sabi nga natin, siya yung binigyan ng covenant ng Diyos. Pwede siya mag-appeal doon that si Esau ay lower. Hindi naman siya yung talagang promise or hindi siya yung binigyan ng covenant. Pwede niyang sabihin yun, pero hindi yun ang nangyari. Hindi niya inappeal sa Diyos na mas better po ako kay Esau dapat tulungan niya po ako. Hindi, anong ginawa niya? Meron siyang practical na ginawa. Naghanda siya ng mga hayop. Naghanda siya ng 200 she-goats, 20 he-goats, 200 ewes, 20 rams. Nandun yung practical application. Bagamat may faith siya, pero nandun yung ginawa niya, yung practical application. So, dito, yung spiritual transformation has taken place in Jacob. Ano yon? He submits to Esau. Ang hirap nito. Paano ka magsasubmit? Pwede niya sabihin na, teka, hindi naman ikaw talaga yung pinangakuha ng Diyos Bakit ako magsasubmit sa'yo? Pero hindi yun ang nangyari, mga kapatid, tingnan nyo maigi. Ang nangyari dito, siya yung nag-submit kay Esau, bagamat alam natin na marami naman talaga siyang ginawang mali. Pag tinignan nyo sa 32 verse 13, yung present dyan sa verse 13, ayan, tingnan nyo yung present dyan. The Hebrew here, it connotes tribute. Pag tinignan nyo yung Hebrew word dyan, ano yung ibig sabihin ng Hebrew na present dyan? Para kang nagbibigay ng regalo sa superior mo. So, hindi lang to basta regalo na for the sake of show. Pero, nagbibigay ka ng regalo na tribute na ito po, parang ganun. Peace offering, mas mataas ka sa akin. Hindi lang siya basta regalo, mas superior ka. Nandun yung humility ni Jacob. And in verse 14 to 15, nandun yung extravagant gift. And behind these things, alam natin na sinopen na ng ating Panginoon, ng ating Diyos, yung puso ni Esau. Again, anong point dito? Kahit minsan gusto natin ng reconciliation, gusto natin makipag-ayos, alam din natin na yung reconciliation is ultimately God's work. Yan ay gawa ng Diyos. Actually, kahit na magbigay si Jacob ng maraming hayop, kung hindi kumilos yung Panginoon sa relationship nila, I don't think so na magkakaayos silang dalawang magkapatid. Dapat natin makita, maski yung spiritual growth na sinasabi natin ng reconciliation, trabaho pa rin ang ginagawa ng Diyos behind the scenes. So, but still, it doesn't remove us para gawin yung dapat natin gawin. Diba? Na ginawa ni Jacob, naghanda siya ng pang-appease, ng peace offering. Now, through spiritual maturity, tandaan natin, it leads us to pursue peace with others. Yan yung dapat nating i-apply. Yan yung dapat nating makita. Kung sinasabi natin na tayo ay mature, kung sinasabi natin na tayo ay ligtas, at gusto nating lumago, ang true spirituality or maturity, it will lead us to pursue peace with others. Ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 10, whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Verse 11, let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. So ang point dito, mahirap, totoong mahirap ang patawad. Mahirap ang reconciliation. Pero kung ihalin tulad natin yung buhay natin doon sa mercy ng Diyos,
Hindi rin naman tayo madaling patawarin eh. Hindi rin tayo madaling mahalin, yun ang totoo po mga kapatid. Yun yung dapat natin makita. Kaya kung meron tayo nakikita na hirap silang alam niyo yun, hirap sila na magpatawad or kaya naman ay hirap sila na ilagay yung empathy sa mga tao nagkasala. Maaaring kung Kristiyano sila, maaaring hindi pa sila ganun ka-mature. Tandaan natin, kung may taong nagkasala, alam po natin na tayo din naman nagkakasala. But the point is, ilagay natin yung ating mga sarili sa kanila. Same din sa harapan ng ating Panginoon. Parehas lang, hindi rin tayo madaling patawarin. Now, ang point dito, I believe that Jacob realized that this material possession is not worth it if we are not in good relationship with God. Handa siyang ibigay yung material possession niya. Ano yun? Yung mga, di ba po dati, yun kasi yung kayamanan dati. Yung livestock, yung camps mo. Di ba? Pero handa niyang ibigay yon at hindi yun worth it kung wala siyang maayos na relationship sa kanyang kapatid at sa kanyang Diyos. In fact, when Jacob met Esau, ang sabi sa verse 10, he found favor from Esau. At sabi dito sa verse 10, Jacob said, Esau's face is like seeing God's face. Bakit? Because he found favor in him. In short, talagang behind the scene, it is the gift of God at pagkilos ng Diyos. Now, again, what will good thing possession can give if we do not have a good relationship with God? Aanin natin yung mga bagay na na-enjoy natin personally, materially, or other relationship. If our relationship with God, may problema. Kung wala yung good relationship natin sa Diyos. Now, ano yung dapat nating makita at gawin dito? Use all your resources to behold the face of God. Gamitin natin lahat ng resources natin. Binigay sa atin ng Diyos yung lakas. Binigay sa atin yung material possession. Gawin natin, ibigay natin para ma-behold, makita yung face ng Diyos. Use all your resources, time, effort, energy, riches, yung talents, yung favor na kung saan binigay sa atin ng ating Diyos para lang para lang ma-enjoy yung relationship natin sa Diyos. Mga kapatid, kung ang pagpunta natin sa church, yung paggawa natin ng ministry is for the sake of just doing it. Alam niyo po, you miss the essence ng relationship natin sa Diyos. Amen. Ako, I would, kung titingnan niyo yung buhay ni Jacob dito, sobrang saya niya dahil alam niyo kung bakit kasama niya yung Diyos dun sa camp. At na-realize niya yun. Now, whenever we attend in church and offer our sacrifice of worship to God, tanungin natin yung ating sarili. If meron tayong unforgiving relationship with our brothers and sisters in Christ. And before we worship, alam natin, we reconcile with our brethren. First, sinabi sa Matthew, and then our worship will be acceptable to God. Yung ating reconciliation. But again, pagdating sa reconciliation, hindi naman palagi na mababalik yung original. But the point is, nandun dun yung alam niyo po yun, ito yung nabasa kong application. Para dun sa ating mga, sabihin natin hindi natin kaayos or kaaway natin. Ipag-pray niyo po sila. Every day. Babaguhin ng Diyos yung nyo. Babaguhin po ng Diyos yung puso nyo para sa kanila. Nararamdaman mo yung galit or parang sakit. Yun. Pero ipag-pray mo sila araw-araw. Gagamitin ng Diyos yun para mabago yung ating relationship sa kanila. Kaya pag nakita mo sila, pinagpe-pray mo sila palagi, makikita mo na ikaw din naman ay ang hirap mahalin. Wala tayo may pagmamayabang. Lahat tayo laglag doon. So, before we worship God, ipag-pray natin sa ating Panginoon, we reconcile with our brethren. It doesn't mean na mababalik yung original na pagsasama dahil it takes time. Kay Jacob, sobrang tagal nito. Ang tagal. At dito nagkaroon ng reconciliation. Thank God. Diba? So, brethren, we are not easy to love. Jacob was not easy to love.
But ito yung dapat natin makita. God forgives and loves. God forgives and loves him same as ours. Amen. Ganun ang ginawa ng ating Panginoon kay Jacob. Pinatawad niya si Jacob, minahal niya si Jacob kahit ang dami niyang sablay. Same to us. For our conclusion, ito yung dapat natin makita. Jacob's story teaches us that the greatest journey is not from poverty to riches. Na yung stop, at the end of the crossing, dalawa yung camp niya, hindi po yun mga kapatid. But from self-reliance to God-dependence. Amen. Yun ang makikita niyo kay Jacob dyan. Dati akala niya siya yung bida para sa kanya to, pero at the end of God, nandun yung God-dependence. Ulitin ko, yung greatest journey dito, hindi to poverty to riches, from stock to two camps, but from self-reliance heart to God-dependence. Amen. At kung nakikita po natin yun, pagpasalamat natin sa ating Panginoon. On the contrary, tingnan natin yung ating Panginoon, Christ have all the riches and glory in heaven. But because of God's love, and man has a desperate need of salvation, anong ginawa ng ating Panginoon? God became flesh and dwelt among us. He emptied himself to the point of a servant. Para lang sa ano? Magkaroon tayo ng reconciliation at restoration ng relationship sa Diyos. Bumaba siya dito. At dahil doon, na-enjoy natin yung relationship sa Diyos. Sa ginawa ng ating Panginoon. At we are not deserved on that matter. And like Jacob, as he crossed the Jordan River, we must understand, ito yung tatandaan natin, that the most important progression is not material progression or any relationship, but spiritual progression. It is a growing relationship with Christ. Amen. Above all else. Amen. Kaya mga kapatid, dito po, dito ko tatapusin. Nung mga batang Kristiyano kami, sigurado si Pastor alam niya rin ito. Pagdating sa church, ang buhay ng isang young people or isang batang Kristiyano, alam lang nila ay mag-church, mag-attend sa ganito. Alam nila yung kasiyahan sa church. Pero habang patagal ng patagal, habang lumalakad sila sa ating Panginoon, makikita ng isang Kristiyano na yung Diyos lang talaga yung meron siya. Amen. Wala yung iba. Yun po yung dapat natin makita. At kung sinasabi natin na amen yun, i-build natin yung spiritual progression more than any progression sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Kapag ba nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Salamat po sa mga salita na kung saan aming narinig, napakinggan. Sa buhay po ni Jacob, Panginoon, alam po namin na katulad ni Jacob, kami hindi madaling mahalin. Marami po kami pagkakamali. Ngunit ang kabutihan ninyo, Panginoon, ay patuloy namin nakikita mula noon hanggang ngayon. Pagmula na kami magsimula hanggang sa panahon ngayon, alam po namin ang inyong kabutihan. At ang dalangin po namin, Ama, na patuloy po kayo na kumilos sa amin. Tanggalin niyo po isa-isa ang aming mga maling paniniwala, ang aming mga maling karakter sa aming buhay. Dalangin po namin na patuloy kami na maging katulad ninyo, na maging kawangis ng aming Panginoon Jesus. At patuloy po, Ama, ng church dito po sa Pleasant Place. Pagpalain niyo po sila. Patuloy na asamin nila ang spiritual progression higit sa anumang bagay, Panginoon. Salamat po, Ama, sa biyaya ng buhay, Panginoon, sa presensya ng bawat isang kapatid na nandito. Muli po, Ama, patawad sa aming mga kasalanan at ito po aming samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Sana na-bless ang bawat isa sa mensahe ni Brother Ramon. Actually, si Jacob, talagang greatest schemer yan of all time. Makikita niyo po talaga na he relied doon sa human strategy ng pag-divide ng camp. He relied on his gifts kay Iso, pero nagulat siya na sumugod pa rin si Iso na may 400 men. Pero at the end of the day, nilumpo siya ng Panginoon para wala siyang ibang asahan. Kaya nagulat din siya. Wala nang palang sama ng loob si Iso sa kanya. Walang kwenta lahat nung ginagawa niya. Kaya, kumbaga,
lesson din na huwag na natin antayin lumpuhin tayo ng Panginoon. Kasi in the first place, bilang anak niya, we have all the rights na umasa sa ating tatay. Amen. Bilang pagtatapos po, tumayo tayong lahat. Ulitin po natin ang I Am Thine, O Lord, hymn number 42. Pagkatapos nito ay humingi po natin si Lolo Mac na tapusin tayo sa panalangin at kapag-pray na rin po ang tithes, offering at mga pagkain pagsasalit. Kung nandiyan na po ang lahat, sabay-sabay natin awitin. On the first verse, ready, sing. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. I long to rise in the arms of faith, and be closer drawn to thee. Draw me the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, before thy throne I stand. When I kneel in prayer and redeem my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know, with the cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach, till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Okay, let's pray. Ang banal, muli po kami nagpapasalamat sa oras at pribilehong nakapakinig kami ng inyong mga salita. Salamat, Ama, sa lahat ng prinsipyo ng aming narinig, natutunan. Salamat din po, Ama, sa buhay ng mga bata na muli mong dinagdagan ng aking apo. Panibagong taon din para kay Inday. Pinagpapasalamat namin ito, Ama, pinapanalangin na ang bawat batang nandito ay makakilala sa inyo ng higit na mas maaga. Nawa, Ama, tulutan nyo na yung buhay nila ay gamitin nyo sa maagang panahon, Ama, sa mas mahabang serbisyo. Ganun din po, pagpapasalamat namin sa dagdag ng
araw at taon sa pagsasama namin ni Kamal. Matawad pong muli, Ama, pinapanalangin pa rin namin ang kapwa iglesia, kapwa maglilingkod sa mga natitirang oras ng aming pribileyo. Gawin mong fountain ng katotohanan ng bawat pulpito. Salamat sa papagkain naman. Maging kalakasan nawa ng aming katawan lupa, makarating sa higit na nangangailangan sa dumaranas ng kalamidad, kagutuman sa kalsada at digmaan naman. Ingatan niyo po kaming lahat. Ipuspusin niyo ang buong maghapon para isang masayang fellowship ng inyong mga anak bilang magkakapatid. Muli, Ama, parin kayo sambahin. Ito po ang aming sa dalangin sa iyong dakilang pangalan. Amen. Maraming salamat po sa lahat at fellowship po. No play. You eat first. No play. Kain ka muna bro. Sige, sige. Okay.